Po, good morning. Good evening po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. Today is December 17, 2025 at tayo ngayon napapunta dito yan sa may Copper Street, Golden City, Imus, Cavite at dadalhin po natin yan sa may SM City, Bacoor, sa may Bacoor City. Okay, so magbabalik po tayo mamaya unti. Pag nakuha na po natin sila, disclaimer lang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakaliman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-usapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. At samantala, makinig tayo ng mga nagbabagang balita at mga talakayan. Kabababa lang sa kanyang sasakyan ng rider na ito para sana mag-deliver ng parcel. Nang biglang dumating ang isang motorsiklo, alas 2 ng hapon nitong linggo sa barangay San Vicente. Bumaba ang angkas nito sabay tutok ng baril sa rider na si alias Roy. Habang tinututukan, hiningi ng lalaki ang dalang sling bag ng biktima, saka mabilis na umalis sakay ng motorsiklo. Ang biktima, natulala sa bilis ng pangyayari. Laman ng bag ng biktima ang 10,000 pesos na cash, cellphone pati na ang kanyang lisensya. Kung sino man ang may alam ng mga detalye ng nangyari, makikalayon sa makikipagtulungan po tayo sa ating kapulisan na investigador sa Tagum Panabo City Police Station. Dito ako sa Cavite. Linggo, hinold up pesos nakita ang isang panghabol na barangay Apocon. So sa ngayon, meron ng person of interest since pinakita natin sa mga victims yung Persons of interest. kaso na ganyan. Ang problem sa atin, siya lang yung tinuturo nila. Same description, based sa kanyang physical appearance. Mula dito sa Panabo City, Davao del Norte, Noreen Igonia ng PRTV News, nagseservisyo para sa Pilipino. Nakumpiska ng mga pulis sa ginawang bypass operation sa Bohol ang tinatayang higit 20 milyong pisong halaga ng shabu. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit. Magpapasko sa kulungan ang dalawang lalaki matapos maulihan ng shabu sa poblasyon Tagbilaran City sa Bohol. Kinilala ang mga suspect na sina alias Marvin at alias Shepoy. Ayon sa mga otoridad, nagsagawa sila ng bypass operation matapos ang ilang linggong surveillance kay alias Marvin. Matapos na makumpirma ang transaksyon, agad na inaresto ng mga polis ang dalawa. Nakuha mula sa kanila ang mahigit 3,000 gramo ng shabu na may standard drug price na 20.6 million pesos. Agad na itinurn over sa PNP Forensic Lab ang mga droga para sa chemical analysis, habang nasa kustudiyan na ngayon ng Bohol PNP ang dalawang suspect. Patuloy ding inaalam ng mga otoridad kung sino ang supplier ng mga naturang droga. Clark Pasuit ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Kinumpirma ng Land Transportation Office na kumpiskado na ang lisensya ng driver ng pickup truck na nanakit ng isang lalaking nagkakariton sa Antipolo City. Sinabi ni LTO Assistant Secretary Marcus Lacanilao na malinaw sa viral video na may nangyaring pagmamalaki at pang-aabuso kaya binawi ang lisensya ng driver. Nauna na ikinatwiran ng driver na inakala niyang tinamaan ng kariton ang kanyang sakyan kaya siya buwaba, sinigawan, minura, pinatukan at pinagbantaan pa ang lalaking nagkakariton. Nangyari ito sa harap mismo ng batang anak ng lalaki. Matapos silipin at pansamantalang ipatigil, matutuloy na ngayong bisperas ng Pasko ang nakatakdang extra rehabilitation. May umaarangkadang balita si Angela Babay. Mas mura at mas mabilis matatapos ang bagong plano na ilapad sa EDSA Rehabilitation. Sa pagpupulong kanina kung saan dumalo si MMD Chairman Don Artes, DPWH Secretary Season at Department of Transportation Secretary Giovanni Lopez, ipinresinta ni Secretary Season na mga pagbabago sa proyekto mula sa 2 taon na timetable sa ganang proyekto ay binabang ito sa revenue warning kung saan nasa 6 billion pesos na lamang ang halaga nito kumpara sa budget ng naunang plano kung saan umabot ito sa 17 billion pesos. Nakatuon ang phase 1 ng proyekto sa pagkukumpuni ng Rojas Boulevard hanggang Orense kung saan
saan simula ng 24/7 reblocking work sa December 24, 2025 sa 11 p.m. hanggang January 4, 2026, 4 a.m. Ang paglalagay naman ng asfalto ay magtatagal mula January 5, 2026 hanggang May 31, 2026. At para mabawasan ang permisyo na maaaring gawin ng proyekto sa trafiko, ang asphalt overlay ay gagawin lamang sa asfalted portions ng kalsada. Tiniyak naman ni DOTR Secretary Lopez na hindi mawawala o titigil ang operasyon ng EDSA bus lane. Hanggang umano ang ahensya na maglabas pa ng mga kalsada bus o pinakailangan. Ayon naman kay MND Chairman Ronaldez, dahil mas mabilis ang bagas lalo para sa EDSA rehabilitation, ay hindi na kailangan ng mitigation plan. Gaya ng naunang binanggit ng District of the Andes Family at ang pabago sa number 13 human. Yan lang ang Secretary Lopez ang nagdadala ng para sa proyekto. Patuloy naman pag-uusapan ng phase 2 ng proyekto para masiguradong hindi ito matatapos sa panahon ng pagkinatin. Ako si Andrew na mga pagkakilan nagsasaksyon para sa Pilipino. Nagkasundo ang Vineyard Group at Lucio Bridges Holding Corporation na Lucio Group para sa paglili ng Prime Water Infrastructure Corporation. Ayon sa Vineyard Group, susundin ng Crystal Bridges ang buong portfolio ng operasyon ng Prime Water sa buong Pilipinas. Aantayin na lang na matapos ang binuong kasunduan. Iko na isang business tycoon at nagmamayari ng Dearborn Price Club Incorporated at ng membership shopping chain na SNR. Ang Prime Water ng Water and Wastewater Infrastructure Project ay nag-ooperate sa buong bansa. At mga joint venture ng mga water district, water supply, at mga servisyong septage at wastewater management. Ang pagbebenta ay sa gitna ng investigasyon ng pamahalaan sa serbisyo ng Prime Water. Iginiit ang palasyo, hindi dapat sigilin ng mga consumer sa mga kakulangan ng serbisyo ng tubig ng Prime Water. Tiniyak ng Malacanang na hindi magkakaroon ng pagputol, pagkakansala sa serbisyo ng tubig sa kabila ng mga pagbabago sa pamamahala ng Prime Water Infrastructure Corporation. Yan ang maragmadang balita si Christian Mascones. Tiniyak ng palasyo na magpapatuloy ang mahigpit na pagpapantay ng gobyerno sa serbisyo ng tubig sa bansa. Sa kabila ito ng nakabinting paglipat ng pagpapay-ari ng Prime Water Infrastructure Corporation, kumikilos anya ang pamahalaan upang matiyak na mananatiling tuloy-tuloy ang supply ng tubig para sa mga consumer. Ayon kay Paras Press Officer and PCO Undersecretary Claire Castro, walang kumpanyang makakaiwas sa pananagutan, lalo na kung may mapapatunayang kakulangan sa serbisyo sa mga consumer. Nakausap po natin din at ang niliputan po ang buwan sa Pangulo. Ang mga losses o liabilities ng Prime Water Asset Management. So ano po ang kailangan kakulangan o naging liabilities ay dapat po mapanagot. Kasalukuyang naghahanda ang luwa ng isang memorandum circular na magsisilbing gabay sa mga water concessionaires upang maiwasan ang namang pagputol o paghina ng serbisyo ng tubig. Binigyan din ng palasyo na ang anumang desisyon sa posibleng parusa o sanction ay ipapatay sa mga opisyal na ulat at dokumentong maliligo ng mga sinamuulang ahensya ng gobyerno. Depende po ito sa pagiging report or mga dokumento ma-ipon para mapakita kung meron mang liability ang Prime Water. Kasunod ito ng anunsyo na pumasok na sa isang definitive agreement ang Prime Water na pag-aari ng Vineyard Group at ang Crystal Bridges Holding Corporation ng Lucio Group para sa pagkuha ng buong operasyon ng kumpanya sa Pilipinas. Ipinaalala rin ng palasyo na noong Mayo ay inutusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang investigasyon sa operasyon ng Prime Water matapos makatanggap ng mga reklamo ni Ingeniero sa serbisyo ng tubig sa iba't ibang lugar sa bansa. Sa kabilang So, na-drop na natin sila. So, maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli. Ingat po at God bless. Paalam po.